Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa Zodiac Sign Aries with the fire elements. Lola Baby from Belgium nagpapakilala. Isa-subscribe, likes, and share lang po. So bibigyan ko po kayo ng reading or vibes sa mga natitirang araw, linggo ng buwan ng Pebrero. So let's see the energy, the vibes pagdating sa pag-ibig o romance. Okay? Yan. So, meron ba ditong anniversary na i-celebrate or February, di ba yan yung tinatawag na Valentine's Day? Meron ba? Narito ang tinatawag na the Six of Wands. Okay? Marito yung tinatawag na i-renew ang kanilang kasal. Yan during Valentine's Day. Marito yung tinatawag mayroon silang anniversary tumapat sa Valentine's Day. Or ito yung tinatawag magba-Valentine's date sila. Okay? Next, meron ba titong magbabalik? Yan, sa buhay nyo. Yan ha. So, ibig sabihin nito ay hindi na siya pwedeng bumalik sapagkat may kapartner na. Kung may babalik sa inyo, ay hindi na siya makakabalik kasi may kapartner na kayo. Okay? So, meron ba ditong tinatawag na magkakatuluyan, tinatawag na sasagutin na, aakyat na ng ligaw, pamamanhikan. Yan. Okay, meron pong announcement na gagawin ha. Yan. So, ibig sabihin, engaged na siguro sila. Diba? Yan. Ito yung tinatawag, iseset na ang kanilang, halimbawa sabihin natin pagpapakasal, diba? Sa huwes, sa pare. So, the last is, ibig sabihin nito, kung kayo is mga tinatawag na loveless, diba? Mga single, may pag-asa pa ba kayong makahabol kahit kayo may mga edad na, may magkagusto pagka sa inyo? Narito ang tinatawag na Seven of Cups. Yan ha. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na there is a chance, okay? There is a chance. It's more on belongs, where you belongs, a home where you belongs, a warm house, di ba? Tinatawag masarap na pagkain, magandang kama. Yan o. There is a chance, okay? So, tingnan natin, ha? The Six of Wands. So, narito ang tinatawag na the Four of Pentacles, di ba? So, ibig sabihin nito, merong papansin. Mahilig magpapansin, di ba? It's like tinatawag, yung kanyang pinagpapapansinan ay meron na namang nakapukol na yung kanyang mata, di ba? Sa isa. Pero nagpapapansin. Pinipilit pa rin niyang magpapansin. Okay? So, the Two of Swords, yan. Ay, the Two of Wands, merong tinatawag na paglalakbay. Kaya yan, maaaring sa Venice, sa Italy, di ba? Yan. Kaganda. So, tinatawag na the Page of Swords, yan ha. The Nine of Cups, yan ha. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag ay kailangan mag-ehersisyo ang taong ito. Okay? Maaari ito tinatawag na pag hindi siya it's about tinatawag, they are worrying about the health of this person. Pag sinabi yung the Page of Swords, it has something to do about marriage. Nag-aala-ala ang kapartner. Okay? Na ito is pag hindi tumigil sa pag-inom alak, di ba? Hindi siya nag-reduce. Hindi niya inintindi ang health niya. Magkakaproblema. Okay? Yan. Siguro ito problematic sa kanyang marriage life. Kaya siya is nag-inom-inom. Okay? Yan. Problematic siya marriage life niya. Okay? So, it's about time. Kailangan sigurong ayusin na niya ang buhay niya. It's like tinatawag, bawasan na niya ang pag-inom. Diba? Because of health. Yan ha. Kakaroon siya health problem. The Seven of Cups. Let's see. Oh, kita ninyo. Yung mga gustong humabol yan, oh. Kita ninyo. Yung mga gustong humabol yan, oh. Yan, oh. Ibig sabihin nito, may pag-asa. Okay? Tapos na. Punta na tayo sa inyong kaperahan. Okay? The energy of kaperahan. Yan, oh. Kakatagpo ito. Yan. The Wheel of Fortune.
Kaperahan, trabaho, di ba? So ano ito? The energy of two of swords. Okay? It has relevance about money, work, career. Okay? So, ibig sabihin nito for some of you here is tinatawag na may bagong trabaho. Okay? Yan. Suited sa inyo. It's like very, very suited sa inyo. Okay? Kung ano yan. Marito yung tinatawag, may mga ngailangan na kumpanya, employer, yan pasok. So for some of you here, ibig sabihin nito, bagong opportunity doors opening. Susunggaban siguro nyo. Okay? May pera bang papasok? The five of, ibig sabihin nito, kung papasok ka dito sa relationship ng trabahong ito, yung pamamroblema mo sa pera, mare-resolve. Okay? Yan. Matatanggap ba sa trabaho? If ever, papasok dito. Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na there is a chance. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na basta buo ang loob mo. Okay? Basta maniwala ka. Yan. Na kaya mo ito. Yan, para ma-resolve ang iyong problema sa pamemera. Diba? Aris? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, be yourself. Diba? Huwag masyadong tinatawag na, it's more on, sabihin na natin, huwag masyadong bongga ang suot. Diba? Be yourself. Basta daladala mo ang talino mo. Diba? Yan. Basta confident. Okay? They want to see your confidence. Yan, ha? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na huwag kang tumigil hanggat di mo nakikita. Di ba? Para ma-resolve ang pera mo. The two of swords. Yan, no? Kita ninyo. Yung mapus ang the wheel of fortune. Di ba? So, there is a chance of tinatawag na bawa sabihin natin trabaho sa abroad, di ba? Yan. Ito yung tinatawag na for some of you, maybe you need to go back to school. Okay? Maaaring tinatawag, kailangan mo sigurong i-upgrade, mag-upgrade ka ng iyong skills. Okay? Para lalong lumaki ang sweldo mo. Let's say, I will go back to school. Ano ganda tapos mo, college graduate? Anong gusto mo, magmamasteral ako para mas maganda ang income ko. So, for some of you is that, di ba? So, it's about tinatawag, if you are praying hard, then God will, tinatawag na malaki ang faith mo sa Panginoong Diyos. So, there is a chance of winning. Makakatrabaho kayo, okay? So, tingnan natin ang the page of swords, okay? There is a celebration, announcement po, okay? Ibig sabihin nito ay magdidiwang. Yan, ha? Let's say sabihin natin papasa ka sa interview, di ba? Natanggap ka sa trabaho, di ba? Na-qualified ka. So there is a celebration, okay? Yan, magandang balita. Kita nyo, kita mo. So tingnan natin ang the five of cups. Yan, ha? Yan, the five of cups. The Knight of Swords. Yan, ha? Okay. So, ibig sabihin nito, sandali lang, i-confirm ko, ha? Okay. It's like tinatawag na be brave. It's like kung gusto mo ng promotions, sabihin mo, di ba? Yan. It's about your rights, di ba? Let's say, sabihin na natin, matagal na ako dito sa trabahong ito. Kailan ba ako di ba? Kailan ba ako ma-upgrade? Kailan ako ma-promote? Okay? So, it's about time to act. Diba? So, tingnan natin ang the Fool. Diba? Yan, no? Gains po. Malaking pera ang papasok sa inyo. Yan, no? Kaya dito kita nyo. Malaki pong pera ang papasok. Yan. Ibig sabihin nito, panalo. Okay? Malaking papasok na pera. From your job, from your investment, maybe from your business, diba? From your work, hard work. Yan, kaya dito kita nyo, malulutas ang problema nyo. Okay? So, let's see your family and friends. Okay. So, ibig sabihin nito, Aris, yung tinatawag na merong, it's like welcome home, di ba? Welcoming. Yan, ha? Maaaring mga uuwi from abroad, di ba? Kumustahan, bisitahan, di ba? Oh, long time no see, friends, ganun family.
So, tingnan natin. Okay, yung tinatawag na yung ano ga magandang ano ito, di ba? It's like tinatawag na magkakaroon ng renovation, i-renovate ba ang bahay, ancestral home, di ba? So, maaring kailangan ng bahay na ito ng renovation, maaring inaanay na, okay? So, there is a relationship, sabihin natin, friends, family, na ibig sabihin nito yung tinatawag matatapos na. It's more about healing, forgiveness, okay? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na bagong buhay, di ba? Bagong pagmamahalan, di ba? So, ibig sabihin nito, meron dito, it's like meron kayong dapat i-welcome. Maybe ito yung tinatawag bagong bahay na lilipatan, di ba? Malaking bahay, from old house to new house, di ba? So, narito yung tinatawag na malaking ganansya papasok din sa inyo, di ba? So, meron din ditong tinatawag na blessings. Merong mga, halimbawa may mga sakit, gagaling, di ba? Yan, uuwi na sa bahay, nakapagpagaling na. Di ba? Yan. So, meron dito, it's about health. Ibig sabihin nito, ayan, oh. There is a sign na gagaling itong taong ito, ha? So, the last card. Okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag merong mga member sa family or friends na hindi pa nagsasabi ng katotohanan. May mga itinatago sila, di ba? May mga sikretong hindi sila sinasabi, hindi sila tapat, di ba? Akala mo, alam mo na, pero hindi. May mga meron pa silang mga tinatawag na hindi inilalabas na katotohanan sa inyo. Okay? Let's see. The Lovers. Okay? The Queen of Swords. Yan, ha? So, nakikita dito yung tinatawag contentment, kasiyahan, di ba? Talking to your loved ones, maaari through social media, di ba? Through telephone, email. You are talking, very, very busy talking to people, maybe friends, di ba? Not aside from your family, friends too, okay? So, for some of you, nakasuot na ng salamin, di ba? Yan, it's more on social media, okay? Most of the time, you are talking through social media. The Knight of Swords. So, meron ditong tinatawag na pag-uusap. There is an action, di ba? A travel. May mga taong darating sa bahay ninyo. Kagulat-gulat, may sorpresa, di ba? May sorpresang dala. Or tinatawag na, kagalakan, happiness, di ba? Announcement. May dala po ito, ikabibigla. Okay? Kasi sumabog ang Mars, di ba? Pwedeng sabihin na natin problema, pwedeng kasiyahan, pagkapanalo sa korte, di ba? O yung tinatawag na merong mamamayapa na, di ba? So whatever is this, di ba? Sabihin natin desisyon ng korte, di ba? O there is a tinatawag na annulment, divorce, di ba? A broken family, a broken home, okay? So, naririto ang tinatawag na, okay, yan, it's about responsibilities, di ba? Nakaatang sa kanya. Okay? Trabaho ng buong pamilya, ng pamumuhay, negosyo, di ba? Nakaatang sa kanya malaking responsibilidad, di ba? Maaring siya ang tinatawag breadwinner, nagbabayad sa bangko, di ba? Babayad ilaw, tubig, yan. So, whatever is this, ibig sabihin nito, meron ditong, narito ang the devil, di ba? Kahinaan, di ba? Addiction, di ba? Infidelity, whatever, di ba? So, meron ditong tinatawag mga lihim na hindi sinasabi, di ba? Maybe, pwede rin ito yung tinatawag na asylum, di ba? Pwede din yan yung tinatawag mental hospital, di ba? Pwede rin yan yung tinatawag na, halimbawa may sakit na terminal na ang kanyang buhay, 'di ba? Meron ng halimbawa sabihin nating 2 months or 1 year na lang siya mabubuhay, something like that, 'di ba? Okay? So ibig sabihin nito, narito yung tinatawag magkahalong emosyon, maaring galit, depression, anger, 'di ba? Kasi hindi agad sinabi, hindi agad inilabas itong katotohanan na ito.